By the way, sa mga hindi po nakakaalam, ngayon pong buwan na to, pinagdiriwang natin ang buwan ng mga kababaihan. At napakahalaga po, sino naniniwala na kung meron man tayong dapat pahalagahan sa ating buhay, yung mga kababaihan na binigay sa atin ng Panginoon. Totoo ba yan? Yung ating nanay, yung ating asawa, yung ating mga kapatid na babae, bagamat sinasabi o tinitingnan ng lipunan na may mga babae na parang mahina, pero dapat ang tingin natin sa kanila, isang espesyal na regalo ng Panginoon. Totoo ba yan? Alam niyo po, at bilang isang espesyal na regalo ng Panginoon, kasama na po dapat doon sa pagpapahalaga na yon, yung pagpapahalaga sa asawa. Totoo ba yan? Sino naniniwala dapat? Pinapahalagahan natin yung ating katapatan sa ating may bahay. Sa mga lalaki po, sa mga may asawa, sino naniniwala dapat pinapahalagahan ng katapatan sa asawang babae? Alam niyo po, again, isa sa mga pangunahing dahilan bakit may mga broken family, dahil po ito sa panlalaki o pambababae ng isang lalaki. Pansinin niyo, isa din sa mga dahilan bakit may mga broken home, dahil doon sa mga nagawang infidelity ng isang lalaki. At pansinin niyo, bakit may mga babae, may mga asawa na broken heart? Simply because dahil doon sa infidelity o sa pambababae ng isang lalaki. At ang malungkot lang, alam niyo po, pag nang babae ang isang tatay, hindi pa pwedeng maapektuhan ang buong pamilya. Totoo po ba yan? Pag may nangyayaring ganitong problema sa loob ng pamilya, hindi pa pwedeng hindi maapektuhan ang pamilya. Ang malungkot lang, kapag ang isang ama ng tahanan ng babae, hindi pa pwedeng maapektuhan yung kanyang may bahay. Sino po naniniwala? Napakasakit sa isang babae kapag ito yung kanyang nararanasan sa kanyang asawa. Totoo mo ba yan? Hindi madali na ang isang babae dumadaan sa ganitong sitwasyon ng kanyang buhay. And at the same time, ang malungkot lang, kapag ang isang ama ng tahanan ay nambababae, hindi pa pwedeng hindi maapektuhan ang kanyang mga anak. Sa ayaw at sa gusto mo, maaapektuhan ang iyong mga anak. At ito yung masakit na realidad. Napakalalim nung iniiwan na sakit sa pamilya ng pambababae ng isang ama ng tahanan. Napakalalim yung iniiwan na sugat sa puso ng isang may bahay sa ginagawang infidelity o pambababae ng kanyang asawa. At the same time, ganun din sa kanyang mga anak. Napakalalim din yung iniiwang sugat nito sa kanyang mga anak. At napakalaking challenge sa isang pamilya kung papaano pananatiliing buo ang pamilya habang dumadaan sa ganitong sitwasyon. Totoo po ba yun? Kapag ang isang pamilya dumadaan sa ganitong problema, napakalaki ng chance na ito ay masira. Napakasakit na realidad na kapag ang isang pamilya dumadaan sa ganitong problema, napakalaki ng challenge kung paano pananatiliing payapa ang pamilya. Totoo po ba yan? Wala namang pamapayapa na pamilya kapag may ganitong pinagdaraan ng sitwasyon ang pamilya. Kapag ang isang ama ng tahanan ay nagkakaroon ng infidelity, nagkakaroon ng hindi tamang gawi sa kanyang asawa, walang pamilya ang napapayapa. At napakalaking challenge kung paano pananatiliin na magkakaugnay sa gitna ng ganitong problema ang isang pamilya. Alam niyo po, isa sa mga pwedeng maging cause ng pambababae ng isang tatay, magkawatak-watak ang tahanan. Magkawatak-watak ang magpapamilya, magkawatak-watak ang magulang at yung kanyang mga anak. Iyon yung isang malaking challenge na hinaharap kapag ang isang ama ng tahanan dumadaan sa ganitong sitwasyon. Alam niyo po, nakita ko, maraming pamilya pinagwatak-watak dahil sa pagkakamali ng magulang. Totoo po ba yan? Dahil sa pagkakamali ng isang ama, nagkawatak-watak ang pamilya. Nakita ko maraming, dahil doon sa kagustuhan ng isang asawang babae, alam niyo po, kahit galit na yung mga anak sa ginagawa ng asawa, pinagtatakpan na lang yung kanyang asawa para manatili sila na buo. Napakasakit na realidad pagdating sa sitwasyon ng isang babae. Now, ang tanong, ano nga ba epekto o yung talagang epekto ng pambababae ng isang tatay? Alam niyo po,
Unang-una, nalalabag mo yung standard ng Diyos. Sa lahat po ng mga kalalakihan dito sa ating physical service, maging sa mga nasa online natin, ito yung unang-una na epekto kapag ka ang isang lalaki o ang isang tatay ng bababae, nalalabag mo ang standard ng Diyos. Kasi nga sabi doon sa Hebrews chapter 13, verse 4, meron tayo yan, dapat ituring na marangalan lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalon niya. Totoo po ba? Sino naniniwala? Sobrang sagrado sa paningin ng Diyos ang marriage na hindi dapat dinudumihan. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Sa mga may asawa na at sa mga mag-aasawa pa lang, dapat malinaw na sa atin na ngayon pa lang, napakasagrado ang tingin ng Diyos sa marriage, na dapat hindi ito dinudumihan. And at the same time, sino po naniniwala, sobrang sagrado sa paningin ng Diyos ang ating pagsasama, ang ating marriage, na hindi dapat sinisira at hindi dapat sinasayang. What does it mean? Una, sa mamababae ng isang tatay, napakarami niyang sinisira. Ito po ang totoo. Pag ang isang ama ng tahanan ay ng babae, hindi lang pamilya niya nasisira. Pag ang isang ama ng tahanan ay ng babae, hindi lang dangal niya ang nasisira at hindi lang ang tahanan niya ang nasisira. Anong pinapakita nito? Sa pambababae ng isang lalaki, kasamang nasisira ang pamilya at ang pamilya ng babae niya. Sa pambababae ng isang ama ng tahanan, kasamang nasisira ang dangal niya at ang dangal ng babaeng niya. At sa pambababae ng isang ama ng tahanan, kasamang nasisira ang tahanan niya at ang tahanan ng kanyang babae. Ano ibig sabihin nito? Again, subukan mong panatiliin yung purity ng iyong marriage. Hindi masisira pamilya mo at hindi ka makakasira ng pamilya. Sa lahat po ng mga kalalakihan, may asawa at mag-aasawa na, subukan mo na panatiliin yung purity ng marriage mo, hindi masisira ang dangal mo at hindi ka makakasira ng dangal. Hindi masisira ang tahanan mo at hindi ka makakasira ng ibang tahanan. Kaya nga, hindi dapat nilalabag ang standard ng Diyos when it comes sa usapin ng marriage. Dapat umpisa pa lang malinaw na. At habang nagpapatuloy ang mag-asawa sa kanilang journey, sa kanilang relationship, dapat ito yung kanilang tinatayuan na dapat ang marriage hindi dinudumihan. Ang marriage hindi dapat sinasayang at hindi dapat sinisira. Ikalawa, sa pambababae ng isang tatay, hindi lang siya sa Diyos nagkakasala. Dapat malinaw sa atin to sa lahat ng mga kalalakihan. Alam niyo po, pag ang isang babae o ang isang lalaki ay ng babae, hindi lang siya sa Diyos nagkakasala din siya sa asawa niya, nagkakasala siya sa kanyang mga anak, nagkakasala siya sa magulang ng asawa niya na nagkatiwala o pinagkatiwala ang kanilang anak sa iyo. Iyon po yung dapat maging malinaw sa atin. Na kapag ka ang isang lalaki pala ng babae, nagkakasala siya sa Diyos, nagkakasala siya sa asawa niya, nagkakasala siya sa mga anak niya, at nagkakasala siya sa kanyang mga biyanan. Alam niyo po, ikalawa, ang pinakamatindi rito, hindi ka lang doon sa kanila nagkakasala. Nagkakasala ka rin sa asawa ng babae mo kung siya ay may asawa. Nagkakasala ka rin sa anak ng babae mo kung siya ay may mga anak. Alam niyo po, pansinin niyo, kung yung babae mo may asawa, tingin mo hindi kaya masasaktan yon? Kung yung babae mo may mga anak, tingin mo hindi kaya masasaktan yon? Ganong kalaki ang naaabot ng pangit na epekto ng infidelity sa loob ng marriage. Ikalawa, hindi ka lang nagkakasala sa Diyos o nalalabag ang standard ng Diyos. Nagsasuffer ka, ang asawa mo, ang anak mo, at ang magiging anak mo sa iba.
Alam niyo po, sa mga young pro natin, ng mga lalaki, kung meron mang isang bagay na hindi ka dapat pangarapin sa buhay, magkaanak ka sa labas ng marriage mo. Dahil tiyak, magsasaper ang bata. Pinakapangit na maibibigay ng isang ama sa kanyang anak, tandaan niyo po sa lahat ng mga lalaki, yung maging anak mo siya sa labas. Pinakamasakit na maibibigay mo bilang tatay sa anak mo. Kaya dapat, umpisa pa lang, malinaw na sa atin, hindi natin dapat papangarapin yung bagay na ito. Alam niyo po, pansinin niyo, doon sa isang kwento dito sa 2 Samuel chapter 12, 15 to 18, mayroong isang kwento na pinapakita rito, hindi naman talaga masarap ang mambabae. Totoo po ba yan? Sa mga lalaki, sa mga nakaranas na nito, umamin na tayo, sa mga gaya ko, so, sino yung kayang umamin? Hindi totoo na laging masarap ang mambabae. Alam niyo po, hindi exempted ang isang lalaking gumagawa nito sa pagsasuffer. What's the point? Lahat po ng lalaki na ng babae, lumiliit ang mundo. Sa ayot sa gusto mo, liliit ang mundo mo. Kapag ka ikaw ay gumagawa ng bagay na ito, tiyak liliit ang mundo mo. Alam niyo po, malilimitahan ang galaw mo. At may mga lugar na hindi ka na mapupuntahan. Lahat ng pupuntahan mo, laging patago. Tandaan niyo po, sa lahat ng mga nagbabalak, mambabae, liliit ang mundo mo. Yung galaw mo, malilimitahan. Yung mga lakad mo, laging patago. Pero pansinin nyo, pag ang kasama mo, asawa mo, kahit saan mo irampa, nairarampa mo. Totoo po ba yan? Kahit saan kayo mamasyal, malayang-malaya kayong makakapamasyal. Kahit saan kayo pumunta, malayang-malaya kayong makakapunta. And at the same time, kahit sino makita mo, na ipapakilala mo. Totoo po ba yan? Pag ang kasama mo, asawa mo, pero subukan mo, ang kasama mo, babae mo, laging patago. Patago ang lakad mo, patago ang pupuntahan mo, at lagi kang nag-aalala. Alam niyo po, again, pag asawa yung kasama mo, kahit saan kayo pumunta eh. Pag yung asawa ang kasama mo, alam niyo po, kahit saan mo siya dalhin, malayang-malaya kang pumunta. Alam niyo po, pag asawa yung kasama mo, hindi mo na kailangang magtago eh. Hindi mo na kailangang mamili doon sa mga hindi masyadong mataong lugar. Totoo po ba yan? Pagka ang kasama mo, hindi mo asawa, ang pinipili mo yung mga hindi masyadong mataong lugar. Totoo po ba yan? Yung pinipili mo yung medyo madidilim na lugar para walang masyadong makakilala sa'yo. Alam niyo po, again, pag yung asawa natin yung ating kasama, hindi mo na kailangan magtago ng mukha mo. Anong pinapakita nito? Unintentionally, dahil sa pambababae ng isang lalaki, ikaw mismo naglalagay ng limitasyon sa galaw mo. Unintentionally, dahil sa pambababae, alam niyo po, ikaw mismo ang naglalagay o nagtatago ng mukha mo dun sa maraming tao. Ikalawa, again, gaya po nung aking nabanggit, pinakamasakit na maibibigay mo sa iyong anak, maging anak sa labas. Alam niyo po, walang anak na gugustuhin niya na yun ang kanyang kalalagayan. It doesn't mean na dapat dinideprive natin yung mga nasa ganitong sitwasyon. No. Ang sinasabi natin dito, mali yung ginagawa ng isang lalaki na nambababae. At hindi dapat na magkaroon pa ng mga anak na nagiging biktima ng pagkakamali ng kanilang magulang. Alam niyo po, pansinin niyo sa case ni David, wala namang kinalaman yung anak nila ni Bathsheba, pero ito yung nag-suffer. At pansinin niyo, sa case ni David, he was called a man after God's own heart,
Pero namatay pa rin yung anak nila ni Bathsheba. Ano pinapakita nito? Unang-una, walang ng babae ang hindi umani ng consequence ng ginawa niya. Walang ng babae ang hindi pinagbayaran ang ginawa niya. At walang ng babae ang hindi siningil ng Diyos sa ginawa niya. Kaya nga sa mga babaeng nakakaranas na lokohin hanggang ngayon, at hanggang ngayon niloloko pa ng kanilang asawa, tandaan mo, ang Diyos ang gaganti para sa iyo. Sa mga babae na mga nakaranas na lokohin at hanggang ngayon niloloko ng kanilang asawa, tandaan mo, ang Diyos ang maniningil para sa iyo. At tandaan mo, kung ikaw ay niloloko hanggang ngayon ng iyong asawa, tandaan mo, ang Diyos ang babawi para sa iyo. Ganong kaipagtatanggol ng Diyos. Ganong kasasamahan ng Diyos sa panahon na may nang iiwan sa iyo. At ikatlong epekto, napupuno ka ng nerbiyos. Alam niyo po, dito sa 2 Samuel chapter 11:14, sabi doon, kinabukasan, sumulat si David kay Joab at pinadala kay Urias. Ito po yung kwento na kung saan si Urias, ito yung asawa ni Bathsheba eh. Alam niyo po, kung meron man nakakatakot sa buhay, sino po aminado? Yung alam na alam mong may ginagawa kang mali at anytime pwede itong malaman ng iba. Totoo po ba yan? Isa sa mga nakakatakot sa buhay, yung alam na alam mo sa sarili mo, meron kang ginagawang mali at anytime pwede itong malaman ng iba. Isa sa mga nakakatakot sa buhay, yung alam mong may tinatago ka at anytime pwede itong sumambulat. At yung alam mo na may nililihim ka at anytime pwede itong mabulgar. Pansinin niyo sa David, sa takot niya na malaman ng iba ang nangyari sa kanila na Bathsheba, yung na siya pala yung ama ng pinagbubuntis nito, binasundo niya yung asawa ni Bathsheba na nando doon sa labanan. Ang problema, nang umuwi ito, hindi ito tumuloy sa bahay nila. At dahil doon, nagpatuloy ang takot ni David na baka may makaalam ng ginawa niya. Ano yung pinapakita nito? Una, alam niyo po, pakiramdam mo pagkasama mo si number 2, lagi may nakatingin sa iyo. Totoo po ba yan? Sa mga nakaranas na nito, umamin ka na. Kapag ka ang kasama mo yung number 2 mo, tingin mo parang lagi may nakatingin sa iyo. Gaya po nung aking nabanggit, minsan, nasa sa Tarlac ako, parang pakiramdam ko, ang mga nasa paligid ko, parang laging kamukha ni nanay. Pero ang layo ng Tarlac sa Bulacan. Alam niyo po, pag ang isang lalaki may pinupuntahang hindi niya dapat puntahan, pakiramdam niya, laging may nakakakilala sa kanya. Totoo po ba yan? Kapag ka ang isang lalaki, alam niyo po, may kasamang hindi niya kasama, pakiramdam niya, laging may nakakakita sa kanya. Ano ibig sabihin nito? Ito po ang totoo. Even your own conscience, magpaparamdam sa iyo na may ginagawa kang mali. Even your own moral, ipaparamdam sa iyo, may mali sa ginagawa mo. And even your own instinct, ipaparamdam sa iyo na may ginagawa kang mali. Meaning, sa loob at labas ng buhay mo, daratnang ka ng takot dahil sa pambababae. Ikalawa, maitatago mo lang pambababae mo kahit bumaba pagkatao mo gagawin mo. Sa lahat po ng mga tatay, ng mga kalalakihan, tandaan mo, kapag ikaw ay nasa akto ng infidelity, maitago mo lang niya kahit na bumaba ang pagkatao mo gagawin mo. Sino po naniniwala? Wala namang naging karespeto sa pambababae. Totoo po ba yun? Sa mga kalalakihan, maniwala ka na hindi totoong macho ang may babae. Nawawala ng respeto ang mga tao sa iyo, lalo na pamilya mo, pag gumagawa ka nito. Walang naging kagalang-galang dahil sa pambababae at walang naging karespeto
nire-respeto dahil sa pambababae. Lahat ng nambabae nabawasan kung hindi man tuluyang nawala ang respeto sa kanya ng pamilya niya, ng asawa niya, ng mga anak niya, at maging ng mga tao sa paligid niya. Ganong kalaki ang pwedeng maging impact sa isang lalaki na nambababae. Now, the question is, ano nga ba karaniwang palatandaan na ang isang lalaki nagsisimula na mambabae? Sa mga asawang babae, tandaan nyo po, ito yung mga palatandaan. At sa mga lalaki, tandaan nyo, alam na ng mga asawa nyo kapag ginagawa mo to. Unang-una, nagsisimula ng manlamig sa asawa. Alam niyo po, kapag ang isang lalaki nagsisimulang mambabae, walang kadahi-dahilan, biglang nanlalamig sa asawa. Walang kadahi-dahilan, biglang nagbabago. Walang kadahi-dahilan, dumidistansya sa asawa. Kapag ang asawa mo biglang nagkaroon o biglang dumistansya sa iyo, mag-isip ka na. Kapag ang asawa mo biglang nanlamig sa iyo, walang kadahi-dahilan, mag-isip ka na. Ano pinapakita rito? Una, tandaan niyo po, hindi dapat nauubos ang pagmamahal sa asawang babae, anumang kakulangan meron siya. Sino po naniniwala? Hindi sasapat na dahilan o hindi kailanman sasapat na dahilan ang kakulangan ng isang babae para maghanap ng iba ang lalaki. Totoo po ba yan? Kahit kailan, hindi sasapat na dahilan na may pagkukulang ang asawa mo, kaya ka naghahanap ng iba. Hindi sasapat na dahilan kailanman na merong kakulangan ang babae o ang asawa mo para magloko ka. At hindi kailanman sasapat na dahilan ang kakulangan ng isang babae para maghanap ka ng iba at iwan ang pamilya mo. Ano ibig sabihin nito? Ang sagot dapat sa kakulangan ng isang may bahay, pangunawa at pagmamahal sa may bahay. Dapat hindi natin sinasagot ng pang-iiwan at pagpapalit ng asawa yung kakulangan na meron yung asawa natin. Dapat ang sagot sa lahat ng pagkukulang ng isang may bahay, pagmamahal, pananatili, pangunawa sa kanyang may bahay. Hindi pang-iiwan. Again, gaya po no aking madalas na sabihin, pinakamasakit na magagawa mo sa asawa mo, yung ipagpalit mo siya at iwan mo. Pinakapangit na magagawa ng isang lalaki para sa kanyang pamilya, yung ipagpalit ito sa iba at iwan ito. Ikalawa, hindi dapat nauubos ang katapatan sa may bahay sa gitna ng napakaraming tukso. Sa lahat po ng mga tatay, sa lahat ng mga kalalakihan, hindi issue kung maraming lumalapit sa iyo, kundi ang totoong issue, yung katapatan ng lalaki sa isang asawa. Hindi issue yung maraming nagbibigay ng motibo sa isang lalaki, kung hindi ang totoong issue, yung katapatan mo sa asawa mo. Hindi issue yung maraming nagkakagusto sa iyo. Ang totoong issue, yung katapatan sa iyong asawa. Kasi nga tandaan nyo po, kahit gaano pa karaming babae ang lumalapit sa iyo, as long as na kaya mong pangibabawi ng katapatan sa asawa mo, hindi ka mahuhulog sa tukso. Kahit gaano pa karaming babae ang nagbibigay ng motibo sa iyo, kung pangingibabawin mo or nirerespeto mo ang marriage mo, hindi ka mahuhulog sa tukso. At kahit gaano pa karaming babae ang nagkakagusto sa iyo, as long as na mas pahahalagahan mo yung pwedeng maramdaman ng asawa mo, hindi ka mahuhulog sa tukso. Ikalawa, na palatandaan, nagsisimula ng maglihim ng mga lakad niya.
Tandaan nyo po, sa mga may asawa na mga babae at sa mga young pro na mag-aasawa, kung ngayon pa lang yung boyfriend mo naglilihim na sa'yo ng mga lakad niya, mag-isip-isip ka na kung itutuloy mo pa ang relasyon mo. Alam niyo po, ito ang totoo. Pag nagsimulang maglihim ang isang lalaki ng mga lakad niya, pwedeng simula na ito ng mga pagloloko niya. Yung kahit wala namang trabaho, biglang nagkakaroon ng trabaho. Totoo po ba yan? Maraming mga lalaki, tandaan niyo po, pag nagsimulang maglihim ng mga lakad niya, nagsisimula ng magloko. Pag nagsimulang magalit sa kanyang asawa, kapag ka tinanong sa kanyang mga lakad, pwedeng simula na to ng pagloloko niya. At pag biglang nagbago, hindi lang yung mga pinupuntahan niya, maging yung mga schedule niya, tandaan mo, pwedeng simula na to ng pagloloko niya. What's the point? Una, hindi kabawasan ng pagkalalaki na ipaalam sa kanyang may bahay ang mga lakad niya. Tandaan niyo po, hindi nakakabawas ng ating pagkalalaki na pinapaalam natin sa ating asawa yung mga lakad natin. Hindi naman talaga dapat nililihim sa asawa yung kanyang mga lakad at hindi naman dapat tinatago kung meron mang pagbabago sa schedule. At sino po naniniwala, lalong hindi dapat ikagalit ng isang lalaki kung tanungin siya ng asawa sa mga lakad niya. What's the point? It's a sign of respect sa may bahay na kahit ikaw ang lalaki, ipinapaalam mo sa asawa mo ang mga lakad mo. It's a sign of concern na kahit ikaw yung lalaki, ipinapaalam mo sa asawa mo yung schedule mo. Kasi nga ayaw mo siyang mag-alala. And it's a sign of loyalty sa may bahay na kahit ikaw ang lalaki, ipinapaalam mo yung mga pupuntahan mo kasi malinaw sa'yo, wala ka namang tinatago. Pero subukan mong itago mga lakad mo sa asawa mo. Tiyak, kasama sa mararamdaman niya, pag-disrespect mo. Subukan mong itago schedule mo sa asawa mo, kasama sa mararamdaman niya, wala kang pakialam sa kanya. At subukan mong ilihim mga pinupuntahan mo, tiyak, kasama sa mararamdaman niya, niloloko mo siya. Ikalawa, anumang lihim na lakad ng naglolokong lalaki, hindi naman talaga mananatiling lihim. Totoo po ba yan? Walang lihim na hindi pwedeng malaman o mabulgar. At kasama na rito yung mga lihim na lakad mo. Totoo ba lalabas at lalabas din naman lahat ng lihim na lakad ng isang lalaking nagloloko. Malalaman at malalaman din yung mga itinatagong lakad ng isang naglolokong lalaki. At dobleng sakit, tandaan niyo po, dobleng sakit ang mararamdaman ng pamilya pag lumabas na mga lihim na itinatago ng isang ama ng tahanan. Sakit mula sa panloloko ng asawang nagloko at sakit mula sa paglilihim ng naglokong asawa. Nakita ko, maraming may bahay na naging biktima ng panloloko ng kanilang asawa. Parang isang multo na laging sumusunod sa kanila yung ginawa ng kanilang asawa. Totoo po ba yun? Sa dami ng aking kinaunsil na ganito yung karanasan, ang pakiramdam nila, kahit tapos na, parang isang multo na laging bumabalik sa isipan nila yung ginawa sa kanila. Ito po ang totoo. Sa maraming mga babaeng nakaranas nito, na niloko ng asawa, para siyang isang masamang panaginip na karanasan nila. At para siyang isang matinding torture na hindi maalis-alis sa kanilang isipan. At nakita ko maraming may bahay na naging biktima ng panloloko ng kanilang asawa, parang isang nakakatakot na banta na anumang oras masisira ang pamilya niya.
Iyon ang nararamdaman ng isang babae na niloko at niloloko ng kanyang asawa. Ikatlo, marami nang ayaw sa'yo na dati hindi naman. Ikatlong palatandaan na nagsisimula ng magloko ang asawa mo, yung dati hindi naman niya ayaw sa'yo, pero bigla, ang dami nang ayaw sa'yo. Alam niyo po, kapag ka ang asawa mo nagsimulang magloko, magsisimula siyang makakita ng napakaraming pangit sa'yo. Totoo po ba yun? Ang dami niyang makikitang pangit mula sa'yo at magsisimula na rin siya na ikumpara ka sa ibang babae. Magsisimula na rin siya na magparamdam na hindi na siya masaya sa inyong pagsasama. What's the point? Una, pag narinig mo na yung linyahang walang problema sa'yo, ako ang problema, nagloloko na asawa mo. Maniwala ka. Kapag sinabi na niya sa'yo yon, na walang problema sa'yo, ako ang may problema, nagsisimula ng magloko ang asawa mo. Now, ang tanong, bakit yun sinasabi ng isang lalaki sa kanyang asawa? Para ba ipakita na may mali siya? Para ba ipakita na nagkulang siya? Para ba ipakita na siya'y umaamin? Ang sagot, hindi. Sinasabi madalas yon ng isang naglolokong babae to convince yung may bahay niya na iwan mo na siya. Kaya sinasabi yun ng lalaki, hindi dahil umaamin siya, hindi dahil nagpapakumbaba siya, no. Sinasabi niya yon para kumbinsihin ka na iwan mo na siya. Alam niyo po, kasi nga, pag iniwan mo na siya, lalagay na hindi siya nagkamali o nang iwan, kundi ikaw ang nang iwan. Pero ang matindi, nung ginagawa niya yon for primary reason, para makalaya na siya at magawa na niya ang panloloko niya. Kalawa, pag walang kadahi-dahilan ng daming nakikitang mali sa'yo, nagsisimula ng magloko ang asawa mo. Alam niyo po, yung walang kaabog-abog, ang daming ibinabatong pagkakamali mo, yung walang kaabog-abog, hinahanapan ka ng mali. And at the same time, yung mga simpleng pagkakamali mo, pinalalaki, mga palatandaan na nagloloko ang asawa mo. Ano pinapakita nito? Ito po ang totoo. Ang isang lalaking nagloloko, aligaga sa buhay. Pansinin niyong mabuti. Pag ang asawa mo aligaga sa buhay, walang disposisyon, aburido sa buhay, na wala namang kadahi-dahilan, may ginagawang hindi dapat gawin. Kaya nga, ganon ka-importante na mas piliin na lang ng isang lalaki na maging tapat sa kanyang asawa. Para hindi ka maging aligaga sa buhay. Para hindi ka maging aburido sa buhay. Kasi ito po ang totoo. Walang lalaki na natahimik sa panloloko sa asawa. Hindi totoo na masaya na nambababae. Marami kang takot, marami kang pag-aalala, marami kang iniisip dahil sa ginagawa mong mali. Now, the question is, paano ba may iwasan ang pambababae? Sino po rito sa mga asawang babae gusto niya maging tapat yung kanyang asawa? Yung hindi ma-involve sa anumang klase ng infidelity. Sino rito gusto niya? Yun yung kanyang asawa. Na kung nagawa man before, pagkatapos nito, hindi nagagawin ng asawa mo. At sa mga babae, sa mga kababaihan natin na mga young pro, sino rito ang gusto niya maging asawa niya tapat? Si Olga lang ang may gusto ng tapat ang asawa. Sino rito gusto niya tapat yung asawa niya? Napakarang kahit imposible, hihilingin mo sa Diyos na maging tapat. Alam niyo po, unang-una, para maiwasan ang pambababae ng isang lalaki, huwag hayaang malayo ng matagal sa asawa.
1 Corinthians chapter 7, verse 10, ang sabi doon, sa mga may asawa ito ang inuutos ng Panginoon, hindi ako, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa, or on its context, hanggat maaari, huwag kayong maglalayo ng matagal. Alam niyo po, huwag hayaang malayo o malayo ng matagal ang asawa mo sa'yo. Napaka-prone na makapagloko ang isang asawang lalaki pag hinayaan mong malayo ng matagal sa'yo. Napaka-prone na matukso ang isang lalaki na matagal na malayo o malayo sa kanyang asawa. Totoo po ba yun? Napaka-prone na makapagloko ang isang lalaki para makapagmalayo sa kanyang asawa. Kami po, ang layo lang namin ni Ate Jess, nung nagloko ko, yung bahay namin at saka yung palengke ng Atlag, mga 3 minutong lakad. 3 minutong lakad lang ang layo namin, pero nagawa ko pang magloko. Na kahit wala nang dumarating na isda, nung namamakyaw ako, sinasabi ko may isda pa. Na kahit wala na akong paninda sa Tarlac, sinasabi ko hindi kami nakaubos. Kailangan kong mag-stay doon. Alam niyo po, again, kung meron man talagang, tandaan niyo po, kung meron man talagang dapat magtulungan sa pagtatag ng isang marriage, mag-asawa yon. Hindi pa pwedeng babae lang ang magpapatatag ng marriage. At hindi rin pwedeng lalaki lang ang magpapatatag ng marriage. Ano ibig sabihin ito? Babae at lalaki ang may pananagutan sa ikabubuo ng kanilang marriage. Babae at lalaki ang may kanya-kanyang role para tumatag ang kanilang marriage. At higit sa lahat, babae at lalaki ay may kanya-kanyang maiaambag para tumatag ang kanilang marriage. Kasi nga, pag inasa lang sa babae ang pagtatag ng marriage, isang araw pwedeng masira ang kanilang marriage. Pag inasa lang sa lalaki ang pagtatag ng marriage, isang araw pwede itong masira. Kailangan ng tulungan ng babae at lalaki, kailangan ng paalalahanan ng babae at lalaki, at kailangan ng bantayan ng babae at lalaki. Pansinin niyo? Yung hindi mo na nga binabantayan, nagloloko pa eh. Kaya nga kailangan, hindi po, tandaan nyo sa mga asawang babae, hindi paghihigpit na bantayan, lalo na yung asawa mo na nasa abroad. Sa lahat ng pwedeng maging paraan na mabantayan, bantayan mo asawa mo. Kasi, hindi lang ito para sa'yo, para ito sa pamilya mo. Para ito sa mga anak mo. Para sa inyong lahat ito. Yung magpaalalahanan kayo sa isa't isa, yung magbantayan kayo sa isa't isa. Ikalawa, mas madaling gumawa ng milagro pag magkalayo ang mag-asawa. Sino po naniniwala? Mas madaling gumawa ng milagro. Sabi doon, ako ay nag-iisa, asawa ko ay nasa malayo pagkat siya ay umalis sa ibang lugar, nagtungo. Ang context po nito, pagka sinunod pa natin yung mga babasahin natin, ito'y tungkol doon sa pagkakataon na makapagloko dahil wala ang asawa. O malayo ang asawa. Alam niyo po, gaya nung aking nabanggit, mas madaling matukso kasi pag malayo ang asawa eh. Anong tinuturo nito? Pag hindi rin lang sigurado na mapaglalabanan ng tukso, huwag nang maglayo ang mag-asawa. Sa mga mag-asawa po, pag hindi nyo rin lang kayang paglabanan ng tukso, huwag na kayong maglayo. At sa mga mag-aasawa pa lang. Why? Dahil pwedeng sa paglalayo nyo, the price you will pay is your marriage. Dahil sa paglalayo nyo, the price you will pay is your family. And the price you will pay dahil sa paglalayo nyo is your spouse. Napakalungkot. Minsan, sa paglalayo ng mag-asawa, ang nagiging kabayaran, yung kanilang relasyon, yung kanilang pamilya, yung kanilang pagsasama. Kaya nga, kung hindi rin lang kayang labanan ng tukso, huwag na kayong maglayo.
pinakamabuti na mag-stay na lang. Piliin na lang mag-stay sa tabi ng asawa. Habang naghahanap buhay, habang pinapalaki yung mga anak, kung hindi kayang labanan ng tukso, mag-stay na lang sa tabi ng asawa habang nagpapatuloy ang journey ng pamilya. Ikalawa, huwag nang maghanap ng bata sa halip, samahan na lang ang may bahay sa pagtanda. Sabi mo doon sa Malakay chapter 2 verse 15, kaya huwag ninyong pagtaksilan ng babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sino po rito gusto niya makaabot sila sa gaya nila Tatay Tiago? Ilang taon na po kaya tayo na magkasama? Magkasama po ni nanay? 50 years, may higit na. Sino rito gusto niya umabot sila ng more than 50 years? Alam niyo po, sino naniniwala? Pwede naman talagang mangyari yon. Totoo po ba? Sila Pastor Fred. Ilan taon na po kayo, Nanay Perla? 44. So, ang tagal na. Alam niyo po, pwede naman talagang sikapin na hanggang pagtanda, may bahay mo ang kasama mo eh. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Pwede naman talagang sikapin yon. Pwede naman talagang kompletuhin ang journey na hindi kayo naghihiwalay mag-asawa. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Una, growing old together is one of the best moments in marriage. Sino po naniniwala? Isa sa mga best moment, yung hanggang pagtanda mo, kayo ang magkasama. Sino po naniniwala? Isa doon sa mga best moments sa marriage, yung walang nang iiwan hanggang pagtanda. At sino po naniniwala? Isa doon sa mga best moments sa marriage, yung nakumpleto nyo takbuhin hanggang sa pagtanda nyo. Why? Kasi nga, pag pinili mo na mag-stay sa marriage mo hanggang pagtanda mo, you really grow up as a man of promise. Sa mga kalalakihan po. Pag pinili mo na mag-stay sa marriage mo hanggang pagtanda mo, you really stand up for what a man should stand for. At pag pinili mo na mag-stay sa marriage mo hanggang sa pagtanda mo, you really show up what love a man should have for her wife. Meaning, ang tunay na lalaki hanggang pagtanda, tutupad sa pangako sa asawa. Totoo po ba yan? Ang tunay na lalaki hanggang pagtanda, paninindigan ng kanyang asawa. At ang tunay na lalaki hanggang pagtanda, mamahalin ang asawa. Ikalawa, growing old together is the best gift in marriage. Pansinin nyo, bakit kaya pinakamagandang regalo sa marriage yung gift of togetherness? Kasi nga, when you give to your marriage the gift of togetherness, niririgaluhan nyo rin yung mga anak nyo ng sense of security. Totoo po ba yan? Yung mga anak na ang magulang nila, nakikita nila na hindi kailanman maghihiwalay, meron silang sense of security na nararamdaman. Niririgaluhan nyo din yung mga anak nyo ng magandang halimbawa sa buhay. At niririgaluhan nyo din yung sarili nyo ng kalayaan sa lahat ng uri ng regret sa buhay. Kasi nga ito ang totoo. Again, sa lahat po ng mga asawang lalaki, sa mga mag-aasawang lalaki, higit sa anumang naabot mo sa buhay, mas magiging proud ang mga anak mo sa iyo na tumandang kasi pinili mo na tumandang kasama ang nanay nila. Sa lahat ng asawang lalaki, higit sa anumang naibigay mo sa mga anak mo, mas magiging proud sila sa iyo dahil mas pinili mong mahalin ang nanay nila hanggang sa huli. At ito po ang totoo, sa lahat ng asawang lalaki, higit sa anumang nagawa mo sa mga anak mo, mas magiging proud ang mga anak mo sa iyo dahil mas pinili mo na manatiling tapat sa nanay nila hanggang sa huli. Kung meron mang magiging ka-proud sa'yo bilang lalaki, yung pinili mong mag-stay sa asawa mo hanggang sa huli. Yung pinili mo na manatiling buo ang pamilya mo hanggang sa huli.
And finally, para po maiwasan ang infidelity, mas pahalagahan lagi ang pamilya kaysa sandaling ligaya. Sabi po doon sa Proverbs 11:29, ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo pamumuhay. Gaya po nung aking nabanggit, walang naging masaya sa panloloko sa asawa. Alam niyo po, sino naniniwala? Wala nang titibay na panlaban sa pagkasira ng pamilya yung isipin lagi ang kapakanan ng pamilya. Totoo po ba yun? Pag iniisip mo lagi yung kapakanan ng pamilya mo, malabo kang matukso. Malabong masira ang pamilya mo. Wala nang titibay na panlaban sa pagkasira ng pamilya kung hindi yung ingatan lagi yung mararamdaman ng asawa mo at ng mga anak mo. At wala nang titibay na panlaban sa pagkasira ng pamilya kung hindi pasayahin lagi bawat sandali ng pamilya. Pansinin nyo? Again, ang sabi doon sa binasa natin, magmamana ng hangin ang gumugulo sa kanyang sariling sambahayan. Anong ibig sabihin nito? Una, gaya po nung aking nabanggit, wala pang naging masaya sa huli sa nang iwan ng may bahay niya. Lahat nagsisi sa huli. Tandaan niyo po, kung ikaw ay nagbabalak na iwan ang asawa mo, ang may bahay mo, tandaan mo sa huli magsisisi ka. At doon sa mga iniwan po, tandaan nyo, hindi masaya yung nang iwan sa'yo. Maniwala ka, nagsisisi na ngayon yon. Malungkot na malungkot yon dahil iniwan ka. Alam niyo po, again, wala pang naging masaya sa nang iwan sa kanilang asawa. Wala pang naging masaya sa huli sa mga nanira ng kanilang marriage. Wala pang naging masaya sa mga nanira ng kanilang pamilya. Lahat ng lalaking nanira ng pamilya, ng kanyang marriage, ng iwan ng anak, ng asawa, lahat sila malungkot ngayon. Lahat sila nagsisisi. Alam niyo po, ito ang totoo. Kung meron man hindi dapat sinasayang isang lalaki, yung may bahay niya. Sa mga lalaki po, sa mga asawang lalaki na naririto at nakakapanood nito, kung meron mang hindi ka dapat sayangin sa buhay mo, yung ibinigay sa iyo ng Diyos na babae. Yung ibinigay sa iyo ng Diyos na may bahay. Kung meron mang hindi ka dapat iniiwan, ang asawa mo na binigay sa iyo ng Diyos. Kung meron mang hindi ka dapat sinasaktan ang kalooban, yung babaeng ibinigay sa iyo ng Diyos. Alam niyo po, ikalawa, wala pang naging fulfilled sa huli na nang iwan ng may bahay. Lahat nakaramdam ng emptiness. Sino po naniniwala? Kahit gaano pa kaganda ipinalit sa isang may bahay, sa huli, hahanapin pa rin ang may bahay. Totoo po ba yan? Kahit gaano pa kaganda ang ipinalit sa isang may bahay, sa huli hahanapin pa rin ang may bahay niya. Kahit gaano pa kabait ang ipinalit sa isang may bahay, sa huli hahanapin pa rin ang totoong malasakit ng kanyang may bahay. At kahit gaano pa kaalaga ang ipinalit sa may bahay, sa huli hahanapin pa rin ang totoong alaga ng may bahay. Kasi nga, gaya po nung aking madalas na sinasabi, hindi mo mararamdaman ang totoong kakumpletuhan kapag iniwan mo ang pamilya mo. Sa lahat po ng mga kalalakihan. Hindi mo mararamdaman ang kakumpletuhan pag iniwan mo ang may bahay mo. Pag iniwan mo ang pamilya mo, pag iniwan mo ang marriage na niregalo sa iyo ng Diyos. Again, sa lahat po ng mga asawang lalaki,
Wala pong perpektong may bahay. Maniwala kayo. Yung asawa mo ngayon, maraming mga flaws yan, maraming mga pagkukulang yan, maraming mga kapintasan yan. At walang perpektong relasyon. Walang perpektong marriage. Kaya nga, tandaan nyo po, kaya nga ang totoong essence ng marriage ay sa hirap at ginhawa. Kaya nga ang totoong essence ng marriage ay sa sakit at kalusugan. Kaya nga ang totoong essence ng marriage ay sa lungkot at saya. Kayo ay magsasama. So be the man beside at your wife forever. Piliin mo na lang sa gitna ng lungkot at saya, mag-stay sa tabi ng asawa mo. Sa gitna ng sakit at kalusugan, mag-stay sa tabi ng asawa mo. Sa gitna ng hirap at kasaganaan, mag-stay sa tabi ng asawa mo. Be the man who will choose to stay at your spouse forever. Dahil doon mo lang mararamdaman ang pagiging isang tunay na tatay. Pagiging isang tunay na lalaki. Dahil ang tunay na lalaki, hindi nang iiwan ng asawa. Hindi nang iiwan ng pamilya. Hindi nang iiwan ng tahanan niya. Let us pray. Panginoon, sa umaga ito, salamat po sa muli paalala mo sa amin. Ama, tinataas ko po sa iyo ang lahat ng tahanan. Panatiliin mo po ito na buo. Panatiliin mo po ito na matatag. Yung mga nagsisimula pa lang sa pagbuo ng kanilang pamilya, buklorin mo po sila ng pagmamahal na nagmumula sa iyo, ng katapatan na nagmumula sa iyo, ng pag-iintindihan na nagmumula sa iyo. At sa mga pamilya, sa mga mag-asawa, Panginoon, na nasira sa nakaraan, Lord, ang dalangin ko po, kumilos ka sa kanilang mga puso at magnais na minsan pa mabuo ang kanilang pamilya. Sa mga tatay na nang iwan ng kanilang mga anak, nang iwan ng kanyang pamilya, hipuin mo po ang kanilang mga puso na minsan pa bumalik sila sa kanilang pamilya at pahalagahan ang pamilya na niregalo mo sa Kanya. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa inyo.